Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, mga bossing, eto hong modus na hindi pa ho siya laganap pero nag-uumpisa pa lang ho. Ang tawag ho rito sa modus na to, death threat, pero buyback. Ang binibiktima ho rito mga professionals tulad ho ng mga politiko, doktor, abogado, at iba pang mga personalidad. Ngayon, gusto niyo malaman, ha? Ang tawag dyan bago yan, ha? Sigurado Death threat modus, bago yan. Ako, first time ko narinig yan, eh. Okay, death threat modus, buyback. Panoorin. Ang modus nito ay kumakalat na subalit hindi pa ito laganap. Layunin ng programang Kilos Pronto, Bitag, ang ilantad ang panlolokong ito sa publiko. Ang target ng mga kawatan sa modus nito ay ang professionals tulad ng politiko, doktor, mga abogado at iba pa. Narito mga estilo ng kanilang modus. Una, tatawagan ang kanilang biktima sa pamamagitan ng telepono sa opisina. Nakukuha ang mga numero ng telepono sa pamamagitan ng social media at mula mismo sa opisina ng kanilang biktima. Pangalawa, kapag nakuha na ang mga numero, tatawagan ang opisina at kakausapin ang mga staff. Kapag hindi nakausap ang mga target, mag-iwan sila ng mensahe sa mga staff. Narito ang aktual na recorded voice clip na naturang modus. Sasayangan niya itong pagkakataong binigay ko sa kanya. Wala akong magagawa. Kasi si doktora po may pasyente, tatawag po ulit ako, sinacharge ko lang po sandali yung phone, okay lang po? Okay, sige, di magdali na pa ang mga tao tumatawag. Ang mga tao bumamay, naghihintay mo, hindi pwede magtagal sa location ng mga armado, ha? Almost 40,000 na po pamangkin na kanila. Ikapin yun ay buhay ng buong pamilyang doktora. Ano dito? At iwasan yung kahit sino wala magkakala mo, kayo basta pagtiwala. Ano naman siguro magkatiwala ni Doktora, di ba? Narito mga tips bilang pangontra sa modus na ito. Una, huwag magpanik, huwag magpapaniwala. Pangalawa, tumawag sa pinakamalapit na presinto upang ipa-analyze ang recorded audio. Pangatlo, merong practical advice na ibibigay ang mga operatiba tungkol sa modus na ito. Ang buong detalye ng modus, abangan sa programang Bitag. Nakakatakot pala yan, Ben, ha? Kung ang isang tao first time niya ito na-encounter, magpapanik ka talaga. Ay, well, May parang banta sa'yo, no? i-analyze natin lang sa modus na to para sa kabatiran nakakararami. Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din yung mga overseas Filipinos natin. Okay? Listen carefully. Alam ho nila yung target nila. Pinag-aaralan ho nila ay yung kanilang target. At the same time, yun hong kanilang estilo, itatakutin ka. Yeah. Sasabihin, meron ako, hitman ako. Oo. Inutusan ako para ikay patayin. Subalit, hindi makayanan ang aking konsensya na para ikay patayin kasi anak mo lahat uubusin namin. Ngayon, binayaran ako ng 20,000 pero dahil itong modus na to, hindi ko kaya, pwede bang bilhin mo to, bayaran mo ako ng 40,000 sa 20,000 para tabla na hindi ko nagagawin. Ganun? Ngayon, tinitingnan nila ang reaction mo. Makulit to. At mag-iingat ho kayo, baka ang pinanggalingan ho yan sa kulungan. At yung mga modus niyan, ang mga otoridad, kaya nilang i-analyze yan kung saan ang demographic, or ito ho yung sinasabing geographic location ng kung saan yung caller. Pero sa atin ho rito, again, inuulit ho natin, ang target ho nila, professionals, doktor, politiko, lawyer, yun hong madaling tawagan ng mga opisina para makuha nila at saka may mga social media account. Oy, pag-ingatan ho ninyo yung mga social media accounts ho ninyo kapag meron kasi hinihingi ho doon yung cellphone numbers ninyo, wag na ho ninyo ilagay yung mga numero ho na importante ho sa inyo, wag nyo na pong ilagay ho yan sa mga social media accounts. Okay?